Breadwinner ka ba? To the point, lahat ng pangangailangan ng pamilya mo ay sa iyo inaasa. Pag-aaral ng kapatid mo, pangangailangan nyo sa bahay araw-araw, pangbayad ng bills monthly, at even yung mga tita, pinsan o buong angkan nyo, ikaw ang nagtatrabaho para ma-provide ang kanilang mga pangangailangan. Kung ginagawa mo yan out of love at nag-e-enjoy ka talaga, sobrang bless mo. And then kahit nagagawa mo yan, ay hindi ka rin nagkukulang para sa sarili mo. May pahinga ka, may natitirang pera para sa'yo, at na-enjoy mo yung kinikita mo. Sobrang blessed na blessed ka talaga kung ganyan ang sitwasyon mo. Pero kung ang sitwasyon mo ay nagiging burden na, nagiging stress na, nagkaka-anxiety ka na kasi halos wala nang natitira sa'yo physically, mentally, emotionally, at even financially, wala nang natitira sa'yo dahil umasa na sa'yo ang buong pamilya mo pagdating sa pera dahil ikaw ang breadwinner, mag-isip-isip ka. Dahil sa ginagawa mong yan, sa totoo lang, pinapatay mo sila. Bakit? Paano na lang sa sobrang trabaho mo ay biglang nagkasakit ka? Paano na lang sila? Saan sila kukuha ng pera? At lalong-lalo na yung tanong na, paano ka na? Kung may sakit ka at wala nang natira sa'yong pera, saan ka kukuha ng pera para sa'yo? Ang masakit na part dito ay ikaw pa ang sisisihin nila dahil wala na silang makuha sa'yo. Kahit ang halaman, kapag araw-araw dinidiligan or sobra na sa dilig, ay mamamatay ito. Alam mo yung mga kamag-anak mo na sobra nang nakaasa sa'yo, instead na bigyan mo sila ng pera, bigyan mo sila ng mindset or paraan para mag-isip sila kung paano sila maghahanap ng trabaho at kumita ng pera. In that way, mas matutulungan mo sila. At kapag nangyari yan, mas magaan ang buhay, mas magiging masaya ang buong pamilya nyo. So inuulit ko, kung nararanasan mo yung stress dahil ikaw ang breadwinner, huminto ka muna, mag-relax at mag-isip ano ang dapat mong gawin para matulungan mo ng tama at pang long term yung pamilya mo. So yun lang guys, God bless.